May isang tanong na halos lahat ng nagtatrabaho ay darating ang panahon na kailangang sagutin. Kailan ba talaga ang tamang edad ng pagre-retire? Sa edad na 60 ba o sa oras na pwede ka nang magpahinga? O mas mabuting mag-intay na lang hanggang 65 para mas lumaki ang ipon at mas maging handa sa retirement? 5 taon lang ang pagitan, pero ang 5 taon na yon ay maaaring maging dahilan kung bakit komportable ang iyong retirement o kung mapipilitan kang bumalik sa trabaho sa edad na 70. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama. Hindi rin ito tungkol sa pagsunod sa isang fixed retirement age. Ang layunin ng video na ito ay tulungan kang malaman kung alin ang mas akma sa sitwasyon mo. Ang video na ito ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Isipin natin ang dalawang tao. Pareho silang 60 years old. Pareho silang may sapat na taon ng paghuhulog sa SSS. Pareho rin silang gusto magpahinga. Pero magkaiba ang kanilang desisyon. Si Ana ay nagretiro agad sa edad na 60. Samantalang si Ben ay nagpasyang magtrabaho pa hanggang 65. Pagkalipas ng 5 taon, sino kaya ang mas komportable ang buhay? Ang sagot, depende. At maraming taong nagugulat kapag nalalaman nila ang bakit. Marami kasi ang naniniwala na kapag umabot ka na ng 60, automatic na dapat kang mag-retire. Natural lang isipin yon. Pagod ka na. Mahigit 30 o 40 taon ka nang nagtatrabaho. Gusto mo nang makasama ang pamilya, gusto mo nang maglakbay, gusto mo nang i-enjoy ang perang matagal mo nang pinag-ipunan at walang masama roon. Ang problema, hindi retirement ang nakakapagpaubos ng ipon. Ang problema ay ang maagang retirement na walang sapat na plano. Halimbawa, sabihin natin ang buwanang gastusin mo ay 40,000 pesos. Kasama na rito ang pagkain, kuryente, gamot, maintenance ng bahay at iba pang pang-araw-araw na gastusin. Sa loob ng 1 taon, halos 480,000 pesos na agad ang kailangan mo. Sa loob ng 10 taon, mahigit 4.8 milyon na yan. At hindi pa kasama rito ang inflation. Hindi pa kasama ang posibleng hospital bills. Hindi pa kasama ang emergency. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay hindi, pwede na ba akong mag-retire? Ito dapat ang tanong, kaya ba ng ipon ko ang natitirang buhay ko? Ngayon naman tingnan natin ang kabilang panig. Ano ang benepisyo ng pag-iintay hanggang 65? Una, may 5 taon ka pang kikita ng regular na income. Sa halip na kumuha ka ng pera mula sa iyong retirement fund, ikaw pa ang nakakapagpadagdag ng ipon. Pangalawa, kung patuloy kang naguhulog sa SSS at kwalipikado ka, maaari ring tumaas ang magiging pension mo depende sa iyong contribution history at average monthly salary credit. Pangatlo, kung may investment ka tulad ng MP2, mutual funds, stocks o time deposits, may 5 taon pa silang lalaki. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng compounding. Halimbawa, may retirement fund kang 3 million pesos. Kung kumikita ito ng average na 6% bawat taon at hindi mo nagagalawin sa loob ng 5 taon, hindi lang simpleng tubo ang nadadagdag, kumikita rin ang naunang kinita. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng compounding sa mahabang panahon. Pero hindi ibig sabihin ito na dapat lahat ay magtrabaho hanggang 65. May isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking retirement fund at iyon ay oras. Ano ang silbi ng napakalaking ipon kung hindi mo na kayang maglakbay? Kung hirap ka nang maglakad? Kung wala ka ng lakas para gawin ang mga pangarap mong ipinagpaliban sa loob ng maraming dekada? Maraming retirees ang nagsasabing mas mahalaga ang mga taong malakas ka pa kaysa sa perang naiwan pagkatapos ng buhay mo. Kaya mali ring isipin na ang pag-retire ng 65 ay laging mas magandang desisyon. Kaya paano mo malalaman kung handa ka nang mag-retire sa edad na 60? Narito ang ilang tanong na dapat mong sagutin. Una, may sapat ka bang retirement fund para masuportahan ang iyong buwanang gastos? Pangalawa, may iba ka ba bang pinagkukunan ng income bukod sa SSS? Halimbawa, rental income, dividend income, negosyo, investments o iba pang passive income. Pangatlo, may emergency fund ka ba na hindi mo gagalawin maliban kung talagang kinakailangan? Pang-apat, may plano ka ba para sa posibleng medical expenses?
Habang tumatanda tayo, mas tumataas ang posibilidad ng maintenance medicines at hospital expenses. Kung wala kang paghahanda dito, maaaring mabilis maubos kahit malaking retirement fund. Ngayon naman, sino ang mas makikinabang kung magtatrabaho ka pa hanggang 65? Kung marami ka pang utang, maaaring mas magandang unahin mo muna itong bayaran. Kung umaasa ka lang sa SSS pension, baka kailangan mo pang dagdagan ang iyong ipon. Kung maliit pa ang retirement fund mo, ang 5 taon ay maaaring magbigay ng malaking pagkakataon para makapag-ipon. At kung gusto mo pang palakihin ang investments mo, mas marami kang panahon para gawin yon. Pero may isa pang bagay na madalas nakakaligtaan: inflation. Halimbawa, ngayon ay sapat na ang 40,000 pesos bawat buwan. Pero paano pagdating ng 10 taon? Mas mahal na pagkain, mas mahal ang gamot, mas mahal ang kuryente, mas mahal ang lahat. Ang perang sapat ngayon, maaaring kulang na sa hinaharap. Kaya sa retirement planning, hindi sapat na isipin lang kung magkano meron ka ngayon. Dapat isipin mo rin kung gaano kalaki magiging halaga ng gastusin mo sa susunod na 10 o 20 taon. Isa rin sa pinakamalalaking pagkakamali ng maraming retirees ay ang pag-aakalang pareho pa rin ang kanilang gastos pagkatapos mag-retire. Sa umpisa, maaaring mas mababa ang gastos dahil wala ka ng pamasahe o baon sa trabaho. Pero habang tumatagal, karaniwan nang tumataas ang gastusin sa kalusugan at kadalasan ito ang pinakamahirap paghandaan. Kaya sa huli, hindi edad ang dapat maging basehan. Hindi rin ang sinasabi ng ibang tao, hindi rin ang nakasanayan. Ang tamang retirement age ay nakadepende sa 4 na bagay. Una, kalusugan. Pangalawa, laki ng ipon. Pangatlo, buwan ng gastusin. At pang-4, pinagkukunan ng income pagkatapos ng retirement. Kapag balanse ang 4 na ito, posibleng handa ka nang mag-retire kahit 60 ka pa lang. Pero kung kulang ang isa o higit pa rito, baka mas makakabuting mag-intay muna. Balikan natin sina Ana at Ben. Nagretiro si Ana sa edad na 60. Hindi dahil gusto niyang tumigil, kundi dahil handa na siya. May sapat siyang ipon, may passive income, wala nang malaking utang, at alam niyang kaya niyang tustusan ng kanyang buhay kahit hindi na magtrabaho. Samantala, nagtrabaho pa si Ben hanggang 65, hindi dahil gusto niya magtrabaho habang buhay, kundi dahil alam niyang hindi pa sapat ang kanyang retirement fund. Ginamit niya ang 5 taon para mag-ipon pa, bawasan ang utang at palakihin ang investments. Pagdating ng 65, mas kampante siyang huminto sa pagtatrabaho. Mapapansin mo, pareho silang tama, magkaiba lang ang kanilang sitwasyon. At yan ang pinakamahalagang aral. Kung may isang bagay kang dapat tandaan pagkatapos panoorin ng video na ito yon. Ang pinakamagandang retirement age ay hindi 60, hindi rin 65. Ang pinakamagandang retirement age ay ang panahong hindi ka na umaasa sa swerte para mabuhay. Kapag kaya ng suportahan ng iyong ipon, investments, pension at iba pang income ang iyong pamumuhay, doon nagsisimula ang tunay na financial freedom. Hindi sa birthday, kundi sa pagiging handa. Kung gusto mong gumawa ng retirement plan na hindi lang nakabase sa hula kundi sa totoong numero, panoorin mo rin ang iba pang videos natin dito tungkol sa SSS, Pag-ibig MP2 at retirement planning. Dahil mas madaling maghanda habang maaga kaysa magsisi kapag huli na ang lahat.